Eto na ang tambayan ng mga mahilig saan. MILF, MILF, My Intimate Love and Fantasies. Sa ating episode na pinamagatang Kung Mahal Mo, Dapat Malaman ang Hubad na Katotohanan. May kwento ako. Babae ako at share ko lang ang intimate love and fantasy ko. Meron akong naging boyfriend na di ko akalaing hindi ko kakayanin. May 1 taon na kami sa aming relasyon. Sinabi ko nga sa kanya na pumapayag na ako. Sa ano? Na magsama na kami sa iisang bahay. Kasi pakiramdam ko ay kilalang kilala ko na siya. Alam ko na yung favorite na color niya ay color blue. Uy, solid blue. Sa pagkain, favorite niya ang magsangyup. At pag kami ay natutulog, gustong gusto niya na wala kaming saplot. Uy! Alam ko, pag pagod siya, kailangan ko nang tumahimik para di kami mag-away ng malala kasi ganun din siya pag ako ang galit. Sabi ko, wala namang hindi ko kakayanin kapag kami ay nagsama na kasi halos lahat sa kanya ay alam ko na. Yun ang alam ko. Mahaba ang bakasyon namin noon, kaya sinabi ko sa kanya na try namin magbakasyon. Puntahan namin yung family niya sa Batangas para bumisita kasi hindi niya pa ako na ipapakilala. Sa 1 year, wala pang introducing the parents or meet the parents. Uy, red flag yan ha. Pero lagi niyang iniiba yung usapan. Tapos sasabihin niya, kaming dalawa na lang daw. At kapag naiirita na siya, hindi ko na tinutuloy at tumatahimik na ako. Kaya nung one time na nasa CR siya, at may nakita ko sa cellphone niya na may tumatawag. Kaya naman minabuti ko nang sagutin. At pagsagot ko, ay babae. Baka nanay niya. Pero nung tinanong ko, ang sabi, ex niya daw iyon. At humihingi ng sustento para sa anak nila. Sobrang nagulat ako sa narinig ko. Kinuha ko yung number ng babae dahil marami rin akong gustong malaman. Pagkatapos na malaman iyon, kinompronta ko ang jowa ko. Sabi ko, kung hindi niya aaminin sa akin, ay mas mabuti pa na maghiwalay na lang kami. Ay, naman, hindi siya umamin sa'yo. At hindi ko na nga kinaya. Dahil hanggang sa huling pag-uusap namin, ayaw niya magsabi ng totoo sa akin. Kaya, naghiwalay na lang kami. Tatanggapin ko naman sana siya, kaso ayoko ng taong nagsisinungaling sa akin.